Hanggang kailan ka magsasakripisyo para makuha ang kapatawaran sa kasalanang nagawa mo? Handa mo bang gawin yon sa panghabang buhay? O dapat na huminto ka na kapag nakaramdam ka na ng pagod para sa sarili mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mirna, 21 years old. Nagtatrabaho sa isang department store bilang sales clerk at isang avid listener ninyo dito sa Bacolod. Since nasa high school pa po ako. Sa totoo lang, ay matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo upang magbahagi ng aking kwento ng buhay. Alam ko kasi na maraming kaistorya ang pwedeng makarelate sa kwento ko. At marami rin akong aral na pwedeng maiwan sa araw na ito. Papadudot, lumaki po ako sa isang maliit pero masayang pamilya. Solong anak lamang po kasi ako ng daddy at mami ko. Kaya medyo na-spoiled nila ako. Lalo na ni daddy. At aaminin ko na isa po akong certified na daddy's girl. Sobrang close po kasi kaming dalawa, Papadudot. At sa tuwing mapapagalitan ako ni Mami, ay si Daddy ang palaging kakampi ko. Siya po ang tagapagtanggol ko sa mga palo at sermo ni Mami. Siya rin ang tigalambing ko kapag nalulungkot ako. Kaya nga naniniwala ako na isa ako sa mga pinakaswerteng tao na nagkaroon ng tatay na kagaya ng daddy ko. Papadudot, dahil lumaki nga ako na medyo spoiled, ng mga magulang ko ay nagsimula akong magrebelde. Nasa second year high school ako na magsimula ako na maging pasaway sa kanila, pati na rin sa pag-aaral ko. Naging bulakbul ako at napabarkada. Hindi ko nilalahat pero siguro ay normal naman po sa isang kabataan. Ang minsan ay mapariwara sa buhay. Lalo na kapag bigla na lamang silang pinaghihigpitan ng kanilang mga magulang. Papadudot, hindi naman po ako napariwara. Pero naging palasagot talaga ako sa mga magulang ko. Umabot pa nga sa halos nasampal ako ng daddy ko dahil sa pabalang na pakikipag-usap ko sa kanila. Ni Mami nang minsan na umuwi ako ng 10 oras ng gabi, galing sa bahay ng isang kabarkada ko. Kaya sa galit ko ay muli akong umalis ng bahay noon at pumunta sa barkada ko upang magpalipas ng sama ng loob. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text mula sa Tita Ivy ko, ang kapatid ni Mami. Ang sabi niya ay nasa ospital daw sila at kailangan ko raw na pumunta doon dahil may nangyaring hindi maganda kay daddy. At nang dumating ako doon, isang napakasamang balita ang ibinigay sa akin ni Tita Ivy. Nalaman ko, Papadudot, na wala na si daddy. Na-aksidente ito nang sundan niya ako sa ginawa kong pag-alis ng bahay. At nang makita ko ni Mami na kasama si Tita Ivy, kagad niya akong sinugod at sinampal. Ate, tama na. Huwag mo nang saktan ng bata. Kagad na pag-awat ni Tita Ivy. Anong gusto mong gawin ko sa batang yan? Yakapin? Pagkatapos ng ginawa niya sa asawa ko, sigaw pa ni Mami. Kumalma ka nga muna, ate. Anak mo pa rin si Mirna. Siya na lang ang makakasama mo ngayong wala na ang asawa mo. Ang wika pa ni tita. Yun na nga eh. Bakit kailangan na yung asawa ko pang mawala? Bakit hindi na lang ang salot na batang yan? Sigaw pa ni Mami. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung nandito pa ang asawa mo ay magagalit siya sa mga sinasabi mo. Ang sabi pa ni tita. Kung hindi naglayas ang batang yan, hindi siya susundan ng asawa ko. Walang masamang mangyayari sa kanya at hindi siya mamamatay. Panunumbat pa ni Mami.
Mami, sorry po. Patawarin niyo po ako. Pag-iyak ko. Umalis ka dito. Umalis ka sa harapan ko. Ikaw ang pumatay sa daddy mo. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Salot ka sa buhay ko. Kaya umalis ka dito. Alis. Pagtataboy niya sa akin. Papadudot, nang makarating ako ng ospital, ay doon ko nalaman ang lahat ng mga nangyari. Nang umalis ako sa bahay, ay umalis din si Daddy para sundan at hanapin ako. At sa kalagitnaan ng paghahanap niya sa akin malapit sa lugar ng kabarkada ko, ay napagtripan daw siya ng 2 drug addict. Pinagnakawan daw siya at pagkatapos ay sinaksak. May nakakita ng nangyari at kaagad na nadala sa ospital si Daddy, pero kaagad din siyang binawian ng buhay. Papadudot, sobra kong sinisisi ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Oo, nahuli at naikulong ang 2 drug addict na may kagagawan nang nangyari kay Daddy, pero sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa pagkamatay niya. Tama naman si Mami. Kung hindi dahil sa akin ay hindi aalis si Daddy sa bahay. Hindi siya mapapahamak at hindi siya mamamatay. Kaya tinanggap ko lahat ng galit at paninisi ng mami ko. Papadudot, mula nang mailibing si Daddy, ay malaki ang nagbago sa bahay. Nawalang masasayang tawanan at napalitan ng araw-araw na katahimikan. Palagi kasing tulala noon si Mami at bigla-bigla na lamang iiyak. Mabuti na lamang at nagawa niyang makabalik sa trabaho pagkatapos ng halos 2 buwan. Pero hindi na rin bumalik pa ang masayahin at mapagmahal kong Mami. Papadudot, mag-iisang taon na ang lumipas, pero kahit kailan ay hindi nawala ang galit ni Mami sa akin. Palaging mainit ang ulo niya. Sa tuwing makikita niya ako at umabot pa nga sa halos pisikal na niya akong sinasaktan. Pero tinanggap ko ang lahat ng yon. Tinanggap ko kahit gaano kasakit, kasi kasalanan ko naman talaga. Kaya lang ay umabot na sa pananakit na pisikal ang ginawa sa akin ni Mami noon. Hanggang may isang beses na namantsahan ko ang damit niya dahil sa paglalaba ko. At sa galit niya ay nilublob niya ako sa may balde ng tubig. Mabuti na lang at dumating si Tita Ivy para pigilan niya sa ginagawa niya sa akin. Pwede ba, Ivy? Huwag ka nga makialam dito. Ni hindi mo nga alam kung ano nangyari, kaya galit na galit ako sa katangahan ng batang yan. Maglalaban na lang, hindi pa ayusin. Sigaw ni Mami. Kung paglalaba lang din pala ang kinakagalit mo dyan, hindi mo na siya kailangang pang sakta ng ganito. Ate naman, hanggang ngayon ba ay si Myrna pa rin ang sinisisi mo sa pagkawala ng asawa mo? Wika ni Tita Ivy. Ivy, huwag mo akong simulan ha. Wala ka kasing alam sa mga nangyayari. Wala kayong alam, pare-pareho lang kayo. Sigaw ni Mami bago umalis sa harapan namin. Ayos ka lang ba, Myrna? Baling naman ni Tita Ivy sa akin. Opo, Tita, umiiyak na tugon ko. Pagpasensyahan mo na lang muna ang mami mo. Mag-iisang taon pa lang kasi mula nang mawala ang daddy mo. Kaya hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang tanggapin ang lahat. Kaya habaan mo muna sana ang pasensya at pangunawa mo sa kanya. Ang wika ni Tita. Wala kaming alam, hindi namin siya naiintindihan at kahit kailan, walang sino man ang makakaintindi sa kanya. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Mami Papadudot. Palagi niyang pinapakita na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap ang pagkawala ni Daddy. Na parang kahit kailan ay hindi na niya yon matatanggap pa. Alam ko naman na mahirap talaga para sa kanya ang nangyari.
dahil pareho nilang first love ang isa't isa. Walang ibang lalaki na minahal si Mami kung hindi si Daddy lamang. At kahit kailan ay hindi niya may imagine na kaagad itong kukunin sa kanya. Na mawawala si Daddy nang dahil pa sa sariling anak nila. Nang dahil pa sa akin. Pero Papa Dudut, hindi lang naman si Mami ang nawalan. Pati po ako ay naiwan ni Daddy. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan na suluhin ni Mami ang lahat ng sakit. Bakit kailangan niyang paulit-ulit na ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat? Ako tuloy ang napapaisip minsan kung ano ba ang kailangan kong gawin para matanggap ni Mami. Nawala na si Daddy. Ano ang kailangan na mangyari? Kailangan ko ba talagang mamatay para lamang tuluyan na akong mapatawad ng Mami ko? Papa Dudut, 1 taon ang lumipas pero habang tumatagal ay mas lalong nagiging malupit sa akin si Mami. Mas nagiging masakit ang mga salitang binibitawan niya. Pati na ang kamay niya, pakiramdam ko nga minsan Papa Dudut ay nakakalimutan na niyang anak niya ako. Ang tanging nakikita niya na lamang sa akin ay ako ang taong naging dahilan para mawala ang pinakamamahal niyang asawa. Si Tita Ivy naman ay madalas akong pinupuntahan sa bahay. Dahil wala naman siyang anak at ako na lang halos ang itinuring niyang anak. Magkasundo silang magkapatid ni Mami pero nang dahil sa akin ay halos nag-aaway na sila. Lalo na kapag napagbubuhatan ako ng kamay ni Mami. Palaging sinasabi ni Tita Ivy kay Mami na wala akong kasalanan sa pagkawala ni Daddy. Kaya dapat ay hindi niya sa akin binubunto ng galit niya. Pero parang hindi yon iniintindi ni Mami. Dahil kahit kailan ay hindi na naging maayos pa ang pakikitungo niya sa akin. Kahit pa nga noong birthday ko, si Tita Ivy lang ang dumarating para i-celebrate yon. Hindi ko na tuloy napigilan ang sarili ko na maiyak. Mirna, 2 taon nang nakakalipas. Alam kong hindi madali pero hindi matutuwa ang daddy mo kapag nakikita kanyang nagkakaganyan, wika ni Tita Ivy. Alam niyo po Tita Ivy, tama naman si Mami. Sana po ako na lang ang nawala. Sana hindi na lang po si Daddy pag-iyak ko. Tahan na Mirna. Birthday na birthday mo, umiiyak ka at nag-iisip ka ng ganyan. Wika pa ni Tita. Ang hirap lang po kasi. Yung pakiramdam na pagkatapos mawala ni Daddy, parang nawala na rin po si Mami sa akin. Nawala na po yung lahat ng pagmamahal niya para sa akin. Pero naintindihan ko naman po yun kasi ako naman po yung punot dulo ng paghihirap niya mula nang mawala si Daddy. Ako po yung salot sa bahay na ito. Ako na lang po ang dapat na namatay dahil alam ko na yun po ang gustong mangyari ni Mami pag iyak ko. Tama na, tumigil ka na sa pag-iisip mo ng ganyan. Mahal ka ng Mami mo, Mirna. Hindi lang talaga madali para sa kanya ang pagkawala ng Daddy mo. Pag-alo naman sa akin ni Tita. Hindi rin naman po naging madali sa akin ang lahat, Tita. Naiwan din po ako ni Daddy. Nawalan din po ako ng mahal sa buhay. Ang masakit lang po dun parang pareho nang nawala sa akin sina Mami at Daddy. Dahil sa araw-araw na nakakasama ko si Mami dito sa bahay. Wala akong ibang nararamdaman mula sa kanya kung hindi galit at paninisi. Dahil ako po ang dahilan kung bakit namatay si Daddy. Tama po si Mami. Ako po yung pumatay kay Daddy, Tita Ivy. Ako po yung dahilan ng pagkamatay niya. Ako na lang po sanang namatay. Muling pag-iyak ko. Papadudod sa tuwing umiiyak ako at nasasaktan dahil sa galit ni Mami. Si Tita Ivy ang palagi nandyan para sa akin. Kapag kasama ko siya kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko. Kasi siya na lamang ang tao na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal.
Oo, tuluyan na po talagang nawala ang pagmamahal sa akin ni Mami. Para nga pong hindi na siya nakatatagal na kasama ako sa bahay. Lalo na sa mga espesyal na okasyon kagaya ng birthday ko, Pasko o Bagong Taon. Palagi niyang ginugugol ang oras niya sa trabaho. Palagi siyang nasa opisina nila. At kapag sa mga okasyon na kagaya ng birthday ko, si Tita Ivy ang palaging nandyan para samahan ako. Siya rin ang palaging nakikinig sa lahat ng hinaing ko, sa lahat ng pagtatampo ko kay Mami, at lahat ng sama ng loob ko sa bahay. Pero Papa Dudut, hindi pala pwedeng manatili ang isang tao sa tabi mo habang buhay para i-comfort ka at masandalan mo. Dahil dumating ang araw na umalis din si Tita Ivy para magtrabaho sa abroad. Kahit madalas naman kaming nagkakatawagan, Papa Dudut, ay muli kong naramdaman na mag-isa na lamang ako sa buhay. Iba pa rin kasi yung kasama ko si Tita Ivy. Sa bahay kasi halos hindi na kami nagkikita ni Mami. Ang allowance ko sa school ay iniiwan na lamang niya sa lamesa bago siya pumasok sa trabaho, at kung may kailangan man akong bayaran para din sa school ay itetext ko na lamang sa kanya o kaya ay mag-iwan ako ng note sa harapan ng refrigerator namin. Kapag nagkakasama naman kami paminsan-minsan sa hapagkainan ay palagi lamang kaming tahimik. Kapag sinusubukan ko kasing magsalita o kaya ikausapin siya ay palagi siyang nagsusungit at nauuwi sa padabog na pagpasok niya sa kwarto niya. Kaya naman, tiniis ko na lamang ang lahat, Papa Dudut. Mas pinagbuti ko ang pag-aaral ko para kahit papaano ay hindi ako makulong sa kalungkutan. Para rin kahit papaano ay mapansin ni Mami na malaki na ang ipinagbago ko. Hindi na ako pasaway na Mirna na naging dahilan ng pagkamatay ni Daddy. Teka, sino bang may sabing magka-college ka pa? Hindi ka natutuloy sa college dahil wala na akong pampaaral sa'yo. Wika ni Mami nang magpaalam ako sa kanya na magte-take ako ng exam para sa college. Pero pwede naman po kung mag-apply ng scholarship, ang sabi ko. Bakit? Kapag ba nag-scholar ka, wala ka na talagang babayaran? Hindi ba may mga miscellaneous pa yan? Sabi pa ni Mami. Malit na lang naman daw po yung mga babayaran kapag nagkaroon na ako ng scholarship, tugon ko. Saan nga ako kukuha ng maliit na yan kung wala na akong trabaho? Ang sabi pa ni Mami. Wala na po kayong trabaho? Gulat na tanong ko. Oo, natanggal ako sa trabaho nung 1 linggo dahil nagbawas ng mga empleyado ang kumpanya namin. Tugon ko. Pwede naman po ako mag-working student para makatuloy pa rin po ako sa pag-aaral sa college. Suhestyon ko pa. Ang tigas din ng ulo mong bata ka, no? Kung yang kikitain mo, sa sinasabi mong pagtatrabaho ay idediretso mo na lamang sa panggastos dito sa bahay. Baka natuwa pa ako sa iyo. Ganito, mamili ka na lang. Magka-college ka o pare-pareho tayong matutulog sa lansangan dahil wala na akong ibabayad sa upa dito sa bahay natin na tinitirhan natin. Wika pa ni Mami. Papa Dudut, hindi na nga ulit pa pumasok sa trabaho si Mami. Totoo pala ang sinasabi niya na isa siya sa mga nabawas na empleyado sa kumpanya nila. Akala ko ay isang araw lang siyang mananatili sa bahay para magpahinga pero umabot na yon ng ilang linggo hanggang maging buwan. Hindi na rin siya naganapan ng trabaho. Kaya kung umalis man siya sa bahay ay para lamang makipagmadyong sa mga kapitbahay. Paminsan-minsan ay umuwi na may dalang pagkain pero madalas ay wala. Kaya tuluyan ako nawala ng pag-asa na pag-aaralin niya ako ng kolehiyo. Si Tita Ivy naman ay medyo dumadalang na ang pagtawag at pangungumusta, Papa Dudut. Nalaman ko kasi na buntis na pala siya sa isang katrabaho niya na nakatira doon sa ibang bansa at nagpaplano na rin silang magpakasal. Nang huling beses kaming makapag-usap ay sinabi na pala sa kanya ni Mami na wala na itong trabaho. Kaya nag-offer siya sa akin na tutulungan niya ako sa pag-aaral. Pero ako na rin po ang tumanggi sa alok ni Tita Ivy.
Papa Dudut, ayoko kasing maging pabigat sa kanya. Lalo na at magkakaroon na siya ng sarili niyang buhay at pamilya sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko sa kanya na hihinto na lamang muna ako sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Oo, Papa Dudut, nag-decide na po muna akong huminto sa pag-aaral. Pero pansamantala lamang po yun dahil nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makabalik ako sa pag-aaral. Yun kasi ang pangarap sa akin ni Daddy noon, ang makita niya ako sa stage na kumukuha ng college diploma. Kaya gagawin ko ang lahat para matupad yon. Papa Dudut, ng sumunod na buwan ay naghanap na nga ako ng trabaho. Nung una ay nahihirapan ako dahil wala naman akong kahit na anong job experience at 17 years old lamang ako. Kaya kahit papano ay tinanggap ko na rin ang magtrabaho bilang bantay sa isang tiyangge na maliit lang ang sweldo. Yun lang kasi ang nakita ko na malapit sa bahay na pwede kong pasukan na trabaho. Mabuti na lamang kahit papaano ay nakakapag-overtime ako at nadadagdagan ang maliit kong sinesweldo dahil Papa Dudut, mula nga nang magtrabaho ako ay hindi na gumagastos pa nang para sa bahay si Mami. Ang sabi niya ay naubos na niya ang naipon niyang pera. Pati na rin ang back pay na nakuha niya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Kaya ako na lamang ang nagbibigay ng panggastos para sa bahay at sa mga bisyo ni Mami. Naging madalas na kasi ang pakikipagmadyong niya sa mga kapitbahay, pati na rin ang pag-inom niya ng alak. At nung ko lang din nalaman na naninigarilyo pala siya, Papa Dudut. At lahat ng mga ginagastos niya sa pangbisyo niya ay madalas na sa akin niya kinukuha. Ano po ba yung kailangan ninyong pagkagastosan sa halagang 2,000? Tanong ko kay Mami nang manghingi siya sa akin ng pera. Kailan ka pa natuto na makialam at mag-usisa sa akin ng ganyan? Kung hindi mo naman pala ako bibigyan ng pera ay wag mo na akong tinatanong-tanong pa dahil wala ka naman palang maitutulong sa akin. Ang wika pa ni Mami. Nag-iipon rin po kasi ako ng pera sa pang-tuition ko sa college. Kaya nagtatabi po ako ng maliit mula sa sweldo ko ang sabi ko. Bakit ba kasi gusto mo pang mag-college? Bulak-bulak ka naman, hindi ba? Sasayangin mo lang yung pera mo para sa wala. Tatawagan ko na lang yang si Ivy at sa kanya na lamang ako hihingi ng pera. Napapailing na sabi pa ni Mami. Wag na po, Mami. Ako na lang pong bahala sa kailangan ninyo. Malapit na po kasi siyang manganak, kaya baka hindi rin po siya makapagpadala sa inyo ng pera. Pagpipigil ko sa kanya. Ang dami-dami mo pang sinasabi dyan, magbibigay ka din pala. Bulyaw niya. Pero 1,000 lang po muna ang maiiwan kong bukas ng umaga. Babali na lang po ako sa boss namin sa trabaho para makakuha po ako ng advance sa sweldo ko. Wika ko. Hay nako, ano pa nga ba? Gawin mo ng 3,000 ang ibibigay mo sa akin, ha? Wala naman ang kailangan na bayaran na bills dito sa bahay, hindi ba? Kaya siguro naman makakaluwag ka na sa mga gastos. Kaya gawin mo ng 3,000 ang ibibigay mong pera sa akin, okay? Wika pa niya. Papa Dudut, ayoko talaga nang humingi ng tulong si Mami kay Tita Ivy. Lalo na kung tungkol yon sa pera. Medyo maluwag kasing magbigay si Tita Ivy at kilala ko siya. Kahit alam niya nagagastusin lamang yun ni Mami para sa pagsusugal. O iba pang walang kwentang bagay ay magbibigay pa rin siya. Kaya kesa mangyari yon, ay ako na lang ang gagawa ng paraan para maibigay ang gusto ni Mami. Ayokong mag-isip pa si Tita Ivy ng ibang problema na wala namang siyang dapat na kinalaman pa. Responsibilidad ko naman kasi talaga si Mami at hindi lang bilang isang anak niya kung hindi bilang dahilan ng pagkawala ng lalaking pinakamamahal niya. Papa Dudut, nang lumipas ang 1 taon ay umalis ako sa pagtatrabaho sa Tiangge at nag-apply naman sa isang department store. Natanggap po ako bilang sales clerk na may mataas na sweldo kahit papaano. Kaya mas nakapagtatabi na ako ng pera na iniipon ko
para sa pang-tuition ko sakaling magpatuloy na ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Marami akong gustong gawin, Papa Dudut. Kagaya na lamang na makapagtapos nga ng college. Kahit na hindi pa ako tulungan ni Mami at may pakita sa kanya na totoong nagbago na ako. Hindi na ako yung anak nila ni Daddy na naging pasaway at bulakbol sa pag-aaral. Responsable na akong anak at tutuparin ko ang lahat ng orihinal na plano nila sa akin ni Daddy noong nabubuhay pa ito. Ang makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na buhay kasama sila. Makakabawi din ako sa kanila ni Daddy at makakabawi din ako kay Mommy. At gagawin ko po ang lahat para makita niya ang pagsusumikap ko. Para mabigyan siya ng buhay na kagaya ng pangako ko sa kanya noon ni Daddy. Papadudot ng 2 taon na ako nagtatrabaho sa department store, ay nag-inquire na ako sa isang malapit na university. Pakiramdam ko kasi noon ay sapat na ang naipon kong pera para sa buong taon na magiging tuition fee ko. Nang sabihin ko kasi kay Tita Ivy ang tungkol sa pag-iipon ko ng pera. Para sa plano ko na muling pagbabalik sa pag-aaral ay nagpadala rin siya ng pandagdag na hindi ko natanggihan pang tanggapin. Kaya nang makauwi ako sa bahay dala ang admission form ko, ay excited kong chinek ang mga naipon kong pera para sa gagamitin ko na pang tuition ko. Kaya lang ay nagulat ako nang makita kong magulo ang gamit ko at kaunti na lamang ang natira sa perang naipon ko. Nang dumating si Mami ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na tanungin siya at inamin niya na binawasan niya ang pera ko. Bakit ba kasi gustong gusto mong mag-aral hindi ba sinayang mo na nga yan noon? Pinag-aaral ka namin noon pero nagbulakbol ka lang. Panunumbat pa ni Mami. Noon na po yun dahil nagbago na ako. Pinagsisihan ko na po ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko noon. Pag-iyak ko. Bakit? Sa tingin mo ba sa pagbabago mo at pagsisisi mo na yan, maibabalik mo pa ang buhay ng Daddy mo? Hindi na, Mirna. Wala nang magbabago kahit na ano pang gawin mo. Sigaw pa ni Mami. Ginawa ko naman po ang lahat para makita ninyong nagsisisi na ako sa mga nangyari noon. Mami, ano pa bang kailangan kong gawin para mapatawad ninyo ako? Naiiyak na tanong ko. Wala naman. Dahil kahit kailan hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng Daddy mo. Kahit na anong gawin mong pagsisisi, paghingi ng tawad o pagsusumikap sa letseng pag-aaral na yan, wala nang magbabago, Mirna. Hindi na mabubuhay pa ang Daddy mo. Naiintindihan mo ba yon? Naiiyak na rin sa galit na tugon pa ni Mami. Kaya hindi nyo na ako mapapatawad? Kaya kakalimutan nyo na lamang ako bilang anak ninyo? At habang buhay nyo na lamang akong kamumuhian? Sunod-sunod na tanong ko. Oo, dahil sa tuwing nakikita kita, naalala ko lang lahat ng sakit at pagkawala ng Daddy mo. Tuwing nakakasama kita, bumabalik lahat ng pagdurusa ko at tuwing naririnig ko ang boses mo, mas lalo ko lang naiisip na kahit kailan ay hindi na babalik pa ang Daddy mo. Kaya kahit na kailan, hindi kita mapapatawad, Mirna. Dahil mula nang mailibing ang Daddy mo, inilibing ko na rin ang katotohanan na may anak pa ako. Tugon pa ni Mami. Alam niyo po, Mami, pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ako mapapagod na intindihin kayo. Dahil ako naman po talaga ang may kasalanan kung bakit galit na galit kayo sa akin. Pero ang hirap po pala talaga, no? Lalo na kung paulit-ulit na lang po tayong ganito. Na kahit na anong pagsasakripisyo ko para sa inyo ay hindi nyo naman po ako mapapansin at hindi nyo naman po yun nakikita. At ngayon ko lang naramdaman na ayoko na. Pagod na po akong ipagsiksikan sa inyo ang sarili ko at hingin ang kapatawaran ninyo. Pagod na po akong mahalin kayo bilang mami ko. Ayoko na. Ayoko na po. Pag-iyak ko. Papadudot, mahirap po pala talagang hingin ang pagpapatawad mula sa taong mahal mo.
Lalo na kung napakalaki ng kasalanan na nagawa mo sa kanya. Nakakasawa pong maghintay. Nakakapagod magsakripisyo. Dahil kahit na anong effort ang gawin ko para ipakita kay Mommy ang lahat ng pagsisisi ko kahit kailan yata, ay hindi na niya yon makikita pa. Kahit kailan ay hindi na niya ako mapapatawa dahil sa pagkawala ng daddy ko. Papa Dudut, umalis na rin po ako ng bahay namin pagkatapos ng naging pagsasagutan namin ni Mommy. Naghanap ako ng maliit na apartment para sa sarili ko. Gusto ko ulit magsimula ng bagong buhay na malayo mula sa kanya. Bagong buhay na para sa sarili ko. Nang tumawag si Tita Ivy para kumustahin ako ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Iniyak ko na sa kanya sa telepono ang lahat ng sakit at bigat ng kinikimkim ko. Sa maraming taon mula nang namatay si Daddy. At sinabi ko na gusto ko na munang lumayo kay Mommy. Hindi niya na ako napilit na bumalik pa sa bahay. May sariling isip na rin naman daw ako. At maayos na trabaho para buhayin ang sarili ko. Isa na lang ang binili niya sa akin. Na sana raw ay hindi ko habang buhay na kimkimin ang galit na nararamdaman ko para kay Mommy. Papa Dudut, hindi naman po talaga ako nagagalit kay Mommy dahil ako talaga ang punot dulo ng lahat ng pagdurusa niya. Napagod lang talaga ako kaya ako lumayo mula sa kanya. Isa pa pakiramdam ko kasi ay totoo lahat ng sinasabi ni Mommy na bumabalik ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Daddy sa tuwing nakikita niya at nakakasama ako. Kaya inisip ko na baka sa paglayo ko ay magawa niya akong patawarin. Kung kailan pa mangyayari yung pagpapatawad niya na yon ay hindi ko na alam. Dahil mag-iisang taon na mula nang umalis ako sa bahay namin pero hindi pa rin niya ako tinitext o tinatawagan man lang para kumustahin. Maraming selebrasyon na rin po ang lumipas, birthday at maging Pasko na hindi ko siya nakasama. Na parang hindi na rin naman bago sa akin dahil mula nga nang mawala si Daddy ay nawala na ang presensya ni Mommy sa buhay ko. Papa Dudut, ang dahilan talaga ng pagsulat ko nitong liham ko ay hindi lang para magbahagi ng kwento ko. Kung hindi para humingi na rin po ng payo mula sa inyo at sa ating mga kaistorya. Kung ano po ba ang mas dapat kong gawin? Dapat ko pa bang ituloy ang paglayo mula kay Mommy? O mas dapat na po ba akong bumalik sa kanya at ipagpatuloy ang lahat ng effort at sakripisyo ko para ibigay niya sa akin ang kapatawaran niya na hinihingi ko kahit napapagod na ako? Papa Dudut, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa mga maipapayo ninyo at ng ating mga kaistorya sa problema ko. Salamat po sa inyong YouTube channel dahil tuwing napapakinggan ko po ang mga sulat na binabasa ninyo ay napapawi kahit papaano ang lungkot na nararamdaman ko sa pag-iisa. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Naway magkaroon po kayo ng isang masayang buhay at patuloy na tumagal ng maraming taon ang inyong programa. Yours truly, Myrna. Hindi madali ang mawalan ng isang parte ng pamilya. Matagal po bago maghilom ang sugat na maiiwan dito sa ating puso. Kaya lang sa kwentong ibinahagi ng ating letter sender na si Myrna ay hindi lang isang tao ang nawala sa kanya, kung hindi pati na rin ang presensya at pagmamahal ng Mommy niya. Kaya humahanga ako sa katatagan mo bilang isang anak, Myrna. Hindi madali ang pinagdaanan mo kasama ang Mommy mo. Pati na rin ang magpahanggang ngayon ay problema na yung kinakaharap. Pero nananalangin ako na sana'y muli kayong magkaayos. Naniniwala ako na darating ang araw na marirealize din ng Mommy mo ang pagmamahal niya sa iyo bilang anak niya. Magpakumbaba ka bilang isang anak at patuloy mo siyang mahalin sa kabila ng lahat ng pasakit na kanyang pinaramdam sa iyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nati. 27 years old, nakatira sa Calamba, Laguna. At nagtatrabaho ako ngayon sa City Hall.
Loyal listener and subscriber mo ako since 2023. Siya nga pala, ang ikukwento ko sa inyo ay naganap sa isang liblib na bayan sa Laguna. Sa lugar namin, talamak ang krimen, maraming bangkay ang tinatapon sa ilog malapit sa mismong bahay namin. Marami din kaming nababalitaang ginagahasa at pinapatay. Tapos, itcha-chop-chop ang katawan para maitago ang krimen. Kaya simula noong bata ako, ay hindi kami pinaglalaro ni na mama at papa sa labas dahil natatakot sila na baka mabiktima ako ng rapist. Hatid sundo nila ako sa eskwelahan hanggat maaari. Kung hindi man nila masusundo dahil busy sila sa kanilang negosyo at trabaho ay palagi nila akong binibilinan na huwag akong sasama sa mga taong hindi ko naman kilala. Pinagbabawalan din nila ako na pumunta sa mga bahay ng mga kaklase ko. Nung una ay naiinis ako sa pagiging stricto nila sa akin since ako lang ang nag-iisang babae sa aming 5 magkakapatid. Tapos ay ako pang bunso. May pagkakataon na sinusuway ko ang utos ng mga magulang ko at naglalakwat siya ako noon kasama ng mga kaibigan ko. Hanggang isang araw, isa sa mga kaibigan kong babae ang natagpuang patay at lumulutang sa ilog malapit sa bahay namin. Ayon sa investigasyon ay nirape ang kaibigan ko at tinorture hanggang sa mamatay. Doon ako nagsimulang matakot at kailanman ay hindi na ako sumuway sa mga magulang ko. Siya nga pala isa sa mga nakaranas ng nakakatakot na kababalaghan ay ang tiyuhin ko na isang taxi driver noon. Bale sa may bayan siya palagi naghahanap ng mga pasahero dahil sabi niya ay mataas ang kinikita niya doon. Papadudot, birthday ko noong bumisita siya sa amin at makiselebrate ng birthday ko. Sobrang saya ko noon kasi close kami ni Tito at palagi kaming nagpapakwento ng kababalaghan sa tuwing nagkikita kami at ng mga pinsan ko. To be exact, may special gift ang tito ko kaya madalas siyang nakakaranas ng nakakatakot na pangyayari. Gabi noon at napagdesisyonan nila tito na mag-overnight muna sa amin dahil ayaw pang umalis ng mga pinsan ko. Spoiled kasi sila kaya nasunod kaagad. So yun, nabanggit ni Ate Pam kung pwede daw ulit magkwento si Tito ng nakakatakot na nangyari sa kanya recently. Nung sinabi yon ni Ate Pam ay napansin kong natigilan si Tito. Para siyang natakot na ewan. Pero sa huli, napagdesisyonan niyang ding sabihin dahil kung hindi ay papatayin kami ng sarili naming curiosity. 2:56 ng madaling araw daw noon at uuwi na dapat si Tito sa kanila. Pagod na daw siya noon kaya medyo antok na siya. Saktong 3:00 ng madaling araw ay meron siyang nakitang babae na pumapara. Base sa pag-describe niya, maganda yung babae, matangkad, porselana ang balat, mahaba ang nakataling buhok. Nakasuot din daw ito ng white t-shirt at black ripped jeans at nakasuot din ng Converse high. May dala din itong malaking maleta. Tumigil si Tito sa harapan niya at tinanong yung babae kung saan bababa. Nang matanong ni Tito ay agad-agad na niyang pinapasok ang babae sa loob. Bale ilang minuto din daw walang kibuan sa pagitan nilang dalawa dahil as usual ay hindi naman sila magkakilala. At dahil hindi na matis ni Tito ang awkwardness sa pagitan nila, nagtanong daw si Tito tungkol sa babae. Tinanong daw niya kung ilang taon na ito at ang sabi ng babae ay 25 years old na siya. Tinanong naman ni Tito kung ano ang trabaho nito. At ang sabi naman ng babae ay isa siyang sales lady sa isang mall. Day off din daw nila
Kaya pupunta daw dapat yung babae sa bahay ng magulang niya na malapit lang daw sa tinitirhan niya. At doon ay makikitulog. Tinanong din ni Tito kung ang pupuntahang destinasyon daw ba ang tinitirhan ng magulang niya. Ang sabi ng babae ay hindi daw, ngunit sa kanyang nobyo. Nagtaka noon ang tito ko dahil may kakaiba daw siyang naramdaman matapos sabihin ng babae yon. Bigla daw kasing bumigat ang hangin sa loob ng taxi. Isa pa ang biglang pagbabago ng mood ng babae. At dahil doon ay kinabahan na nga si Tito. At sa huli ding pagkakataon ay tinanong niya ang babae. Ngunit nung tinanong na daw niya ang babae, hindi ito sumagot. Sa pagtataka ay tumingin si Tito sa rear view mirror at doon ay nakita niyang wala ng babae sa kinakaupuan nito. Matindi ang takot at kaba ang nakita ko noon kay Tito dahil nauutal siya sa pagsasalita. At dahil hindi na nga niya nakita yung babae ay bigla daw niyang naisip yung maleta. Kaya ang ginawa niya ay tinigil niya ang taxi sa may tabing kalsada at sinimulang buksan ang trunk ng kotse sa likod. At sa gulat niya ay nandun pa daw ang maleta. Totoong totoo daw yon. Kinilabutan daw ng todo ang tito ko dahil sa sobrang takot. Ang sabi pa niya ay sinubukan pa niyang buhatin ang maleta para ilabas sa taxi pero kahit na anong gawin niya ay hindi niya magawa dahil sa sobrang bigat. Dala na rin ang pagtataka ay binuksan niya ang maleta. At doon ay mangiyak-ngiyak siya sa kanyang nakita. Dahil daw ang laman ng maleta ay imbis na damit at kung ano-ano pa ay taliwas ang nasa loob noon. Dahil ang laman daw ng maleta ay isang babae, isang katawan ng babae. Punong-puno ito ng dugo at pira-pirasong bahagi ng katawan. Masangsang din daw ang amoy. At ang babaeng yon ay ang kausap lamang ni Tito sa kanyang taxi. Nang ikwento ni Tito ang pangyayaring yon ay hindi niya maiwasang maiyak. Hindi dahil sa natatakot siya sa babae kundi dahil muntik nang masira noon ang buhay niya. Isinuko niya ang maleta sa mga pulis pero sa halip na paniwalaan ay itinuring siyang sospek sa pagpatay. Ilang buwan ding nakulong si Tito dahil sa salang hindi naman niya ginawa. Buti na lamang at sumuko yung boyfriend ng babae at inamin itong siya ang pumatay at hindi ang tiyuhin ko. At sinabi niyang walang kinalaman ng tiyuhin ko sa pagpatay. Pero papadudot tumagal pa ng ilang buwan bago napawalang sala si Tito. Nagpatuloy pa rin si Tito sa pagiging taxi driver pero naging maingat na siya. Sinusuri niyang maigi ang mga pasahero bago niya pasakayin sa loob ng kanyang taxi. At kapag kinakabahan siya sa isang pasahero, tinatanggihan niya agad ito. Di bali na raw na maakusahan siyang namimili ng pasahero basta masiguro lang niya na safe siya sa kanyang pagbabiyahe. At ayaw na niyang makaranas pa ng kababalaghan. Samantala, yung naranasan ni Tito na kababalaghan ay katulad din sa mga naranasan naming kababalaghan sa mismong bahay namin. Dahil sa malapit lang kami sa ilog kung saan ay itinatapon ang mga biktima ng rape at salvage, ay nakakaramdam at nakakakita kami ng mga hindi pangkaraniwan sa loob mismo ng bahay namin. Pero hindi siya masyadong malala kumpara sa mga naranasan kong kababalaghan sa kalapit na eskwelahan namin kung saan ako nag-aaral. 4 na bahay lang ang pagitan ng eskwelahan namin sa mismong bahay namin at katabi din ito ng ilog. Doon talaga natatagpuan sa vicinity ng school namin yung mga bangkay na itinatapon. Kaya sa school namin ay usong-uso ang mga estudyanteng sinasapian. Pero sa awa ng Panginoon, Papa Dudut, ni minsan ay hindi ako sinapian habang nag-aaral ako doon. Although may mga karanasan ako na masasabi kong nakakatakot at hindi ko makakalimutan. Siya nga pala, ang room po kasi namin ay malapit lang sa banyo kaya hindi na kami nahihirapan.
Kapag pagpapasok na ako sa paaralan, ay magsisimula ng mag-flag ceremony at lahat ng mga kaklase ko ay nasa labas na ng ceremonial ground. Ako naman ay palaging huling lumalabas ng classroom bilang ako ang class president noon. Kailangan kasing masigurado kong nakasara ang pinto bago ako umalis para maiwasan ang nakawan sa loob ng classroom namin habang nasa flag ceremony kami. Isang araw habang mag-isa na lamang ako at nagmamadaling pumunta sa school grounds. Sakto dumaan ako sa banyo kung saan ay malapit lang sa room namin. Hindi ko alam kung bakit parang biglang lumakas yung hangin. Samantalang ang init-init na ng mga oras na yon. Tapos ay biglang may narinig akong boses na hula ko ay mula sa babaeng nasa 20 plus ang edad. Hindi ko alam kung bakit ako napahinto kasi may umiiyak nung lumapit ako ng dahan-dahan. Pero wala naman akong nakikitang tao doon sa banyo. Kaya umalis na lamang ako at pumunta ng ceremonial ground. Pagkatapos ng flag ceremony ay dali-dali ko itong sinabi sa mga kaklase ko. Hanggang sa tinawanan lamang nila ako at ang sabi nila ay gumagawa lang daw ako ng kwento, kaya hindi na lamang ako kumibo pa. Kinahapunan, recess na namin noon at sakto rin ay nagsisiyar na ako nang may narinig na naman akong umiiyak na babae. Para bang humihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Ayoko na, tama na. Yun ang narinig ko. Pero ang boses niya ay parang umi-echo lamang sa utak ko. Sa takot kong yun ay dali-dali akong tumakbo sa room namin at natahimik na humihingal dahil sa sobrang takot. Hanggang sa napaisip ako na bakit siya humihingi ng tulong. Ano bang nangyari sa kanya? Biktima kaya siya ng rape at pinatay? Nung araw na yon ay parang tulala lamang ako sa klase at wala sa leksyon namin ang atensyon ko. Pero dahil sa takot ko ay hindi na muna ako nag-CR doon kung wala akong kasama. Kapag naihina ako at oras pa ng klase ay nakikiusap ako sa kaibigan at seatmate kong si Pia. Nasamahan ako sa CR at pumapayag naman siya at sinasamahan niya ako. Sa kabilang banda ay hindi lang pala ako ang nakakarinig ng babaeng umiiyak doon sa banyo. Maski ang mga kaklase kong babae ay naririnig daw nila. Ayon kay Pia, katapat kasi ng CR namin yung mismong parte ng ilog kung saan ay nagiging tapunan ng mga bangkay. Malamang ang babaeng naririnig namin ay isa sa mga naging biktima ng rape o salvage. Pero walang nakakaalam kung sino siya o ano ang itsura niya. Dahil hindi naman ito nagpapakita sa amin at sa halip ay puro boses lang ang naririnig namin. Isang araw ay may naisipan akong gawin kaya agad-agad akong pumunta sa banyo para magsindi ng kandila at ipinagdasal yung babae na namatay. Kung narito man po kayo, sana'y mahanap na yung hustisya na dapat ay makuha at para maging tahimik at maayos na ang inyong kaluluwa, dasal ko sa kanya. Pero kinalabutan talaga ako ng mamayang kaunti biglang may umiyak sa isa sa 3 cubicle sa loob ng CR ng babae. Mamayang kaunti bumukas ang unang cubicle malapit sa pintuan. Lumabas ang isang babaeng nakaputing blouse at itim na pantalon. Umiiyak at nakatakip ang kanyang mukha. Kinilabutan ako kasi nakita ko kaagad na hindi sumasayad ang paa niya sa may sahig. Alam ko kaagad na isa siyang multo. Pero hindi ako kumibo at nakatayo lamang ako habang nakatingin sa kanya. Mamayang kaunti huminto ang pag-iyak niya at unti-unti niyang inangat ang kanyang mukha. Umarap siya sa akin, maputla ang mukha niya. Basang-basa at may mga sugat ang kanyang mukha. Hindi naman nakakatakot ang itsura niya kaya hindi ako napasigaw.
At sa halip na matakot ay nakita ko sa mga mata niya ang hirap na dinadanas niya. Nakaramdam ako ng matinding awa. Pasensya ka na kung nagambala pa kita. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ka ng hustisya, ang sabi ko sa multo. Pero hindi ito kumibo at sa halip ay lumabas ito ng banyo at unti-unting naglaho. Samantala hindi lang sa school namin may nangyayaring kababalaghan. Dahil pati na rin sa bahay ng mga kaibigan ko na nasa tabi rin ng ilog. Hindi ko makakalimutan ang isa sa mga naging experience ko noong birthday ng isa kong tropang babae, si Mitch. Nakatira sila sa isang apartment tapos ang likod nila ay ang parte ng ilog na may natagpuan ding mga tinapong bangkay o yung salvage victims. Sa tapat naman ng bahay nila ay isang loteng punong-puno ng mga puno ng saging, mangga at akasya. Papadudot, nagkakasayahan kami noon, inuman kaya medyo maingay. Kalagitnaan ng inuman ay may napapansin na ako na parang may nagpapapansin sa paligid na hindi ko maintindihan. Binaliwala ko lang kasi akala ko ay wala lang. Pero pagkatapos noon ay bigla akong nakaramdam na parang naiihi. Pero sabi ng kaklase ko ay barado raw ang CR nila at aayusin pa raw mamaya. At dahil sa nasa labas kami, yung pinag-ihian ko ay isang kumpol ng puno ng saging tapos sa likod noon may isang mahabang bakod na napapaligiran ng bukid. Pagkatapos kong umihi ay pumasok muna ako sa bahay ng tropa ko para maghugas ng kamay. Tapos habang naghuhugas sa lababo ay napatingin ako sa bintana ng view ay ang ilog na kinakatakutan ng lahat. Papadudot may napapansin ako na parang ang daming ulo. Tiyempo namang kakapasok lang ng isang tropa ko para uminom ng tubig. Binulungan ko siya sa mga nakikita ko. Tumingin ka sa bintana. Nakita mo yung mga ulo sa labas? Nakatayo sila sa kabilang bahagi ng ilog. Sabi ko sa tropa ko na may third eye pala. Sabi niya sa akin, oo nga nati ang dami nila. Tapos ay noon ay narinig yon ng tropa naming si Pia at ikinuwento niya sa ibang mga nasa labas. Ayun, natakot na ang lahat. So ang unang naging reaksyon namin is mag-pray at humingi ng pasensya kasi nabubulabog namin sila. Pero walang nangyari. Napasobra yata ang panggugulo namin kasi sobrang ingay talaga namin. Tapos ay nakita ko na yung mga ulong nakita ko na tumago sila sa pader at nasa loob na ng bahay ni na Mitch. At papalapit na sila sa pwesto ng inuman namin. So lahat kami nag-decide na itigil na yung inuman at magsipag-uwian na. Habang nagliligpit kami ay hindi ako mapakali kasi pakaramdam ko ay ako talaga yung habol nila. Kasi ako yung unang nakapansin so pinagmadali ko na sila. At yun na nga nauna yung iba kong mga tropa at ako ang nahuli noon. Hanggang sa nararamdaman kong bumigat na nga ang pakiramdam ko. Hindi ko sila nakikita pero nararamdaman kong pinalilibutan na nila ako. At kakaiba rin ang amoy ng paligid noon. Amoy ilog. Mamayang kaunti parang may bumubulong sa akin. Hustisya. Kailangan namin ng hustisya. Mamayang kaunti ay may lumitaw na 6 na figura sa harapan ko. 4 na lalaki at 2 babae. Duguan, basang-basang buong katawan. Namumutla at ang iba ay naagnas na ang lahat. Agad kong namukaan ang isang babae at eto yung babaeng nakita ko doon sa CR na palaging umiiyak. Gusto ko man kayong tulungan pero hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro maski kayo, hindi nyo alam kung sino ang pumatay sa inyo. Dasal lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Hindi kumibo ang 5 figura na nasa harapan ko. Maliban doon sa babaeng nakita ko sa CR ng school namin. Hindi siya nagsalita pero tumango siya na para bang sinasabi niyang naiintindihan nila ako.
Tapos bigla na lamang akong nawala ng malay. Nagising na lamang ako nakahiga sa sofa at napapaligiran ako ni na Mitch at ang kanyang pamilya. Ano nangyari sa iyo, Nati? Tanong niya sa akin. Para kang sinapian kanina, dagdag pa niya. Naalarma naman ako sa narinig ko. Anong ginawa ko? Usisa ko. Iyak ka ng iyak tapos minsan sumisigaw ka pa. Palagi mong sinasabi na kailangan mo ng hustisya, ang sabi pa ni Mitch. Pagkatapos doon ay ikinuwento ko na sa kanya ang mga nangyari. Bilang barangay kagawad ang ama ni Mitch at narinig niya ang mga sinabi ko ay nirekomenda niya sa barangay council na magsagawa ng misa para sa mga biktima ng rape at salvage na itinatapon sa lugar namin. At nangyari ngayon ng linggo ng umaga sa gilid ng ilog. Isa ako sa dumalo noon pero naramdaman ko kaagad yung sobrang bigat. Kasi alam ko na hindi lang kami mga buhay ang naroroon sa misa. Marami sila at nanonood lamang sila sa amin habang nagmimisa. Samantala'y dumalo sa misa yung isa naming guro sa Filipino na may third eye at may experience na siya sa pakikipag-usap sa mga multo. So anong nangyari pagkatapos ng misa ay kinausap namin siya. Doon namin nalaman na yung babae nagpapakita at umiiyak sa CR pala ay isang biktima ng rape at salvage. Karamihan sa mga kaluluwang naroon ay mga biktima ng salvage at lahat yon ay may kinalaman din sa ilegal na droga. Pero sabi ng teacher ko, yung babaeng nagpapakita sa CR namin ay inosente at napagbintangan lamang. Sa kabilang banda may mga babae rin biktima ng rape na galing pa raw sa ibang lugar. Kaya sila hindi raw matahimik dahil isinisigaw pa rin nila ang hustisya. Ayaw pa nilang mamatay, pero walang awa silang pinatay ng mga taong walang puso. Samantala that time kasi ay nakayuko lamang ako habang kinakausap namin siya. Dahil sabi ng teacher ko kapag nakipag eye to eye kami sa multo ay may hindi magandang mangyayari. Worst ay sasanib ito sa amin para makipag-usap. Pinakiusapan namin ang mga multo na huwag nang sumunod sa kahit kanino sa amin. At nangako kaming ipagdarasal namin sila para makuha nila ang tulong na gusto nila. Matagal yung naging encounter na yon. Inabot din siguro ng 30 minuto bago namin na-convince na malaya na sila at hindi nila kailangang manggulo. Bago umalis ang lahat para mag-uwian ay nagbaliktad muna kaming lahat ng damit since nagkakatakutan pa pagkatapos noon. Nag-grocery din kami para sa mga biktima ng rape at salvage sa lugar namin. Maraming taon nang lumipas sa ngayon ay may nagmumulto pa rin sa lugar namin. Sa bahay namin, sa dati kong eskwelahan at sa vicinity ng ilog. Pero sabi ng dati kong teacher ay wala na raw yung mga kaluluwang nakausap namin noon dahil natahimik na rin sila sa wakas. Yun nga lang ay may mga bagong dumarating kasi hanggang ngayon ay may natatagpuang pa rin bangkay sa ilog. Biktima raw ng rape o di kaya ay pagpatay. Dahil na rin sa takot ay umalis na ang buong pamilya namin sa liblib na bayan na yon. At eto nga napadpad kami dito sa Laguna, sa Calamba. Tahimik naman ang pamumuhay namin dito at walang napababalitang biktima ng rape o salvage. Pero yung mga na-experience ko ay masasabi kong hindi ko makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong may share ko sa inyo. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nati Salvacion ng Palo Alto, Calamba, Laguna. Ang ideya ng kaluluwang ligaw ay tumutukoy po sa mga kaluluwang pag-alagala at hindi pa makaalis sa lupa dahil meron pang hindi nagagawa o kaya naman ay naghahanap ng katarungan. Sinasabi po ng ilan na matatahimik lamang ang mga kaluluwang ito kapag nakamit na nila ang katarungan, tulad halimbawa ng pagkahuli, pagkakulong o pagkamatay ng mga taong naging dahilan kung bakit sila ngayon ay ligaw. Gaano kaya ito katotoo?
Ayon sa salita ng Diyos sa Biblia, walang kaluluwa ang nagpapagala-gala sa lupa sa anumang dahilan. Sa halip ay sinasabi na itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ang totoong problema ng kaluluwa ay ang haharapin niyang paghuhukom. Ibig sabihin ay tungkol sa kabutihan o kasamaan ng kanyang naging pamumuhay at hindi ang kasalanang ginawa sa kanya ng ibang tao. Si Satanas at ang mga demonyo lamang ang binabanggit sa kasulatan na patambay-tambay at pagala-gala sa lupa para mga asong lobo na naghahanap ng masasakmal. Maraming salamat sa iyo, Nati, sa pagpapadala mo ng iyong kwento sa aming programa.